Maragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 18, simula versikulo 13 hanggang versikulo 16. Kinabukasan, naupo si Moses upang hatulan mga tao tungkol sa di nila pagkakaunawaan. Inabot siya ng gabi sa dami ng tao. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot niya sa kanyang ginagawa, tinanong niya, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit maghapon kang nakaupo na napapaligiran nila? Sumagot si Moses, mangyari po na lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang tao na hindi nagkakaunawaan, umudulog sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanila ang mga utos ng Diyos. So, dito sa passage nito, isinasalaysay ni Moses yung kanyang pang-araw-araw na ginagawa bilang taga-manage ng bansang Israel. So, nakita ni Jethro na father-in-law ni Moses yung pinagdadaanan ni Moses. Kaya kalaunan pinayuhan ni Jethro si Moses kung ano mga dapat niyang gawin. Siguro marahil dahil meron din siyang karansan bilang sacerdote. At kalaunan yung mga payo ni Jethro ay sinunod naman ni Moses. So ang lesson dito, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay medyo nahihirapan, hindi masama na humingi hindi na masama na payuhan sila ng kapwa nila mga lingkod ng Diyos. So dito, pinayuhan ni Jethro si Moses. Kasi syempre, sacerdote siya, may karanasan din siya kung paano mag-manage ng mga tao. At syempre, dahil father-in-law yun ni Moses, alam niya na ganun nga ang ginagawa ng kanyang father-in-law. So kumbaga, based on experience ni Jethro, yung ginagawa niyang advice o yung binibigay niyang advice kay Moses. Kaya pinakinggan yun ni Moses at ginawa niya. So, lesson learned sa mga leader ngayon na si Moses nakita ng kanyang father-in-law yung pinagdadaanan niya. So, hindi masama na bigyan ka ng payo ng mga kapwa mo leader. At alisin mo ang pride at makinig ka sa kanila kasi may experience din sila. At ginagawa rin nila yung ina-advise nila. At syempre, gawin mo rin yung ina-advise nila para maging effective leader ka rin. Para pag ikaw ay magmamanage ng dito sa passage na to, katulad ni Moses, isang buong bansa. So, kapag ganun ka ng level, alam mo na rin kung ano ang kailangan mong gawin. Kasi si Moses nakinig sa kanyang father-in-law. So, ikaw kung sino man na nagpapayo sa'yo, dapat makinig ka rin sa kanila. Kasi, alam nila ang kanilang sinasabi. Base na rin sa kanilang karanasan.